Chairman, ito lang po, no, ito ho kasi ay proseso. Ah, di ho ba lahat ng mga nagpaparehistro po sa COMELEC bilang isang party list, opo, doon sa iyong accreditation, meron kang checklist ng lahat ng mga requirements mo, di ba? Bago ka maaprubahan, ma-accredit at payagan na tumakbo sa halalan, di po ba? Ay, tama po, dapat lang. At yan ang unang mga tinitingnan muna bago po tayo pumunta dun sa dapat bang ma-accredit yung mismong Mhm. party list. Opo. So, ang isang party list, no, kapag siya ay merong mga sinasabing mga pagkakataon na inoobliga siya na magkaroon ng publication of two newspapers of general circulation, mga ganon, di ba dapat sa iyong, kung ikaw yung sumasala sa COMELEC, dapat yung requirement na iyon ay naibigay nung party list na iyon bago siya ma-accredit, 'di ba? 'Di ba ganun po 'yon? Ay, dapat pa nga po, lalo't publication ang pinag-uusapan, Aha. certain sa mga nagpapa-accredit, yan po ay mandatory requirement sapagkat hindi po magkakaroon ng jurisdiction Mhm. ang komisyon kung wala po naging publication Mm. doon sa petition bago po siya isalang sa mga hearing, sa mga Opo. pagdinig o Mm. kaya naman po pasagot pa Mm. magkaroon ng mismong proseso. So dapat po, ang una talaga kahit sa ibang korte, publication is a mandatory requirement. Pero yung pong requirement na iyan, dapat na-check na mismo nung taga-COMELEC, 'di ba? Bago siya ma-accredit. So, pwede ho ba nangyayari sa COMELEC din na nakakapagkaroon ng accreditation na may kulang-kulang na mga requirements? Basta po ngayon sa kasalukuyan, Sir Ted, ay wala po tayong ganyan sa present leadership, and therefore sinisigurado natin Aha. doon muna sa checklist man lang kung 12 yan. Mhm. Kinakailangan kumpleto yung 18 dahil kung hindi, halimbawa 17 lang ang nailagay, Aha. nailakip, ay Aha. dismiss na kaagad yun, bakit pa pagbibigyan? At of course, without prejudice, sa pagre-refile ng kaso, kung sakali ng petition, Okay. kung sakaling kulang at madadagdagan. Mm. Pero siyempre po, Sir Ted, yung mga nangyari kasi ng mga nakakaraan, talagang hindi ko masasagot yung mga bagay na Opo. ganon. Mm. And therefore, nangangahulugan po, yun po yung sinasabi natin, Sir Ted. Kahit nabigyan ka na ng accreditation, pwede at may posibilidad na mahabol ka pa doon sa mga bagay na wala nung panahon na ikaw ina-accredit. Mhm. Posible po yan. Yan po yung nangyari sa kaso ng Anwaray versus Opo. Comelec.